pera. Naitala nitong Setyembre ang pinakamababang inflation rate ng Canada mula 2021. Tara sa ulat ni Teresa Redula, maraming mamimili pa rin sa bansa ang umaaray. Patuloy daw naramdam ng maraming Pilipino ang bigat sa bulsa dala ng nagtataasang presyo ng mga bilihin. Dapat lagi kang may trabahong 2 o 3 kung kakayanin ng katawan mo. Pero nitong Setyembre, pumalo na sa 1.6% ang rate of inflation sa Canada, ang pinakamabagal na pagtaas ng inflation rate mula Pebrero 2021. Magandang balita raw ayon sa ekonomista mula British Columbia na si Michael Batu. Welcome news para po sa ating lahat kasi this will build the case para po mas malaki pa po yung maibaba ng interest rate sa mga darating na buwan. Pangunahing nagtulak sa pagbabago sa inflation rate, ang presyo ng gasolina, mas mabagal na pagtaas ng renta, at mas mababang gastusin sa mga flight. Pero di raw ibig sabihin nito ay mas marami na ang nabili ng mga customers sa grocery stores. Since tumaas ang demand, bahagya pong nagkaroon ng inflation dun sa mga food items, no? Kagaya halimbawa ng karning baka, at iba pang mga mamahalin ng mga grocery items. Kung ang komunidad sa Toronto ang tatanungin, kailangan pa rin daw pagkasyahin sa budget ang mga gastusin. Mahirap talaga. Yung Samar pa naman ang bilihin ng mga apartment. Kahit 1 bedroom, mahal-mahal na. Mahal na ang bayaran. Halos bayarin lahat. Wala na nga natitira sa amin para Ayon sa report na inilabas ng Parliamentary Budget Officer kamakailan, nakitang mula 2022, mas apektado ng inflation ang kakayahang makabili ng pangangailangan ang lower income household kumpara sa higher income households na lumakas pang lalo ang purchasing power. Gaano karaming mabibili mo sa 1,000? Diba? So makikita natin over time because of inflation, kumukonti yung nabibili po natin out of the money that we have. Sa kaso ng mga mahihirap is yung kanilang incomes hindi enough to meet yung kanilang gastusin. Kaya nangyayari is nangungutang po sila. At ang nangyayari po niyan, since mataas ang interest rate, mas costly din yung borrowing. Ang nakinabang dito, yung mga mayayaman kasi sila lang yung may savings para sila yung makapag-invest. Naniniwala raw si Batu, mahalagang magkaroon ng epektibong government intervention lalo na sa vulnerable sectors. Mababa ang sahod, mahirap po talaga ang buhay. Kailangan po sumasabay yung pagtaas ng sahod doon sa overall na paglago ng ekonomiya. Kailangan pong mangyari para maramdaman po ng ating mga kababayan na bumababa na ang presyo. Ngayong kontrolado na ang inflation sa bansa, sunod daw na inaabangan ng komunidad ang interest rate announcement sa October 23 na posibleng babaan din ng Bank of Canada sa ika-4 na pagkakataon ngayong taon. Teresa Redula, Omni News, Toronto.